Okay, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pumpanig kayo ng mundo, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay, mga kabunyog, mainit itong topic natin ngayon. Ha? Lalong nagalit kay Marcos Jr. ang mga diehard Duterte supporters. Alam niyo kung bakit? Ha? In-interview kasi si Marcos Jr. Sabi niya, aaprubahan niya na yung national budget para sa 2024. Pagkagaling niya daw ng Japan, aaprubahan niya na ito. Ang alam ko nga, napermahan na eh. Habang nasa biyahe yata, pinirmahan na eh. Anyway, so mga kabunyog, sabi ni Marcos Jr., wala siyang nakikita ditong problema sa 2024 national budget kaya pipirmahan niya na. Ngayon tinanong siya ng media, ano po bang nandun pa po ba ang confidential funds ni Sara Duterte? Nandun po ba binalik po ba ang confidential funds ni Vice President Sara? Alam niyo mga kabunyog, ang sagot ni Marcos, hindi nagustuhan ng mga DDS. Pinapanood ko ngayon yung reactions ng mga diehard Duterte supporters. Galit sila kay Marcos. Lalong nagalit sila kay Marcos Jr. Alam nyo kasi, sabi ni Marcos Jr. kasi sa kanyang sagot, wala, settled issue na yung confidential funds. Wala na yan. Hindi kasama yan sa pipirmahan ko. Settled issue na yan. Parang nag-side comment siya, hindi naman kasama na yan dyan yung kay Vice President Sara kasi hindi naman siya nag-insist. Galit mga kabunyog yung mga DDS kasi sabi ng mga diehard Duterte supporters, si Sara Duterte pa, si Vice President Sara pa ang sinisisi mo kaya walang confidential funds. Kasi sabi ni Marcos, settled na yung issue ng confidential funds ni Sara Duterte ng Vice President. Kasi wala yan dyan kasi hindi naman siya nag-insist. Lalong nagalit yung mga supporters ni Sara. Kasi sabi nila, talaga itong tawag nila kay minsan tawag nila diyan kuting eh. Yan tawag din nila anong tawag nila kay itong kay Marcos Jr. Ito daw si PBBM, sinisisi pa daw si Sara na kaya daw walang confidential fund si Sara kasi hindi naman in-insist nito. Galit ang mga DDS kasi si Sara pa ngayon ang may sala kaya natanggalan ng confidential funds. Ito kasi mga kabunyog yung ito kasi yung sinabi ni Marcos Jr. Panuorin natin. Pirma naman ng Pangulo na posibleng lagdaan na niya ang 2024 proposed budget sa Miyerkules. Walang nakikitang problema ang Pangulo sa pagtanggal ng Kongreso sa confidential funds sa civilian agencies. Kabilang na ang hinahawakan Department of Education ni Vice President Sara Duterte. That was actually the initiative of the Vice President. I'm talking about the confidential funds and to not insist that they have such a confidential fund. So I think as far as I'm concerned, it is a settled issue. Iniulat naman. Ayan. Doon mga kabunyok, galit na galit ang mga DDS. Ito kasi yung balita ngayon sa media, mga kabunyok. Just in, President Ferdinand Marcos Jr. says he will sign the 2024 budget on Wednesday. Marcos also says the matter of Vice President Sara Duterte's confidential funds is settled as she herself did not insist upon them. Kaya ang reactions ng mga DDS, sabi daw nila, talagang itong si Kuting, ito daw si Marcos Jr., kasalanan pa pala ni Vice President Sara kasi hindi niya in-insist. Kaya hindi siya binigyan ng confidential funds. Alam niyo mga kabunyog, itong mga DDS talagang galit na kay Marcos Jr. Ang totoo diyan, ang sinasabi kasi ng mga diehard Duterte supporters, yan din yung sinabi ni Roque, di ba mga kabunyog? Sabi ni Roque,
PBBM, ipagtanggol mo na si Sara Duterte, si Vice President. Inaatake siya ng Makabayan Bloc. Inaatake siya ng mga kongresista. Pati yung pinsan mo, hindi pinipigilan yung mga atake kay Sara. Tatanggal nila ng confidential funds. Kaya Mr. President, sabi ni Roque, ikaw lang ang makakapagbalik ng confidential funds ni Sara. Gawin mo na ang magagawa mo. Yun yung punto ng mga DDS. Ang punto nila, kung gusto ni Marcos na bigyan ng confidential fund si Sara dahil unity team sila, kaya niyang gawin pero hindi niya ginawa. Kaya sinisisi nila si Marcos Jr. Ang sabi ng mga DDS, wala daw silbi si Marcos Jr. Traidor daw sa samahan nila Sara. Kasi kung gusto daw ni Marcos Jr. na bigyan ng confidential funds, magagawa naman daw ni Marcos Jr. o ni PBBM. Pero hindi raw nito ginawa. Ibig sabihin, hindi niya pinagtanggol si Sara. Tapos ngayon, sasabihin daw ni Marcos Jr., ni PBBM, ay wala na yung confidential funds, settled issue na yan. Hindi naman siya nag-insist eh. Kaya, ang galit ngayon ng mga DDS kasi, si Sara pa daw ang sinisisi ni Marcos Jr. Alam niyo mga kabunyog, nakakatuwa itong mga DDS saka maka-Marcos eh. Itong mga maka-Marcos at saka mga DDS, nakakatuwa sila. Kasi talagang nag-aaway sila dyan sa confidential funds na yan. Sandali mga kabunyog, anuli natin. Ayan. Ito yung reaksyon ng mga DDS. PBBM, sinagot na ang pagkakatanggal ng confidential funds ng Office of the Vice President ni Vice President Sara. Kaya daw tinanggal ay hindi daw nag-insist si Vice President Sara. Kaya nanggalaitin na naman sa galit ang mga DDS. Parang kasalanan pa ni VP Sara na hindi siya nag-insist ng kanyang confidential funds. Wow, hanyari na sa iyo PBBM. At ayun na nga mga kasweet, nagbigay na ng kanyang pahayag si PBBM patungkol sa pagkakatanggal ng confidential funds ng Office of the Vice President sa 2024 budget. Aba, ay hindi naman daw nag-i-insist ang Office of the Vice President. Kaya daw tila nga tinanggal na. Paano pa mag-i-insist PBBM? Hindi mo naman pinagtanggol yung confidential funds ni Vice President Sara. Hindi mo nga binak-upan eh. Hindi ka naman nagbigay ng statement. Well, heto yung video. Panoorin natin. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan Tapos ito pa yung reaksyon ng isang DDS. Ito. When it comes from inquirer ng mga bagay-bagay. But then again, sige, dito tayo magre-react kasi ito yung material natin eh. So, ayon nga dito sa publication material ng Inquirer, just in, President Ferdinand Marcos Jr. says he will sign the 2024 budget on Wednesday. Marcos also says the matter on Vice President Sara Duterte's confidential funds is settled, as she herself did not insist upon them. Wow. Diba? Big word. Did not insist. Hindi nag-insist. So parang, the way I understand this, hindi ko alam kung ako lang ba o kayo din. Hindi lang ikaw. Parang Lahat lumalabas dito sa sinasabi ni PBBM, sinisisi niya pa si VP Sara kung bakit hindi siya nagkaroon ng confidential fund. Natatawa nga ako. Maalala niyo, may mga tao na sobrang confident pa na, hindi yan pipirmahan ni PBBM kasi walang confidential fund. Si VP Sara, hindi niya papayagan. Napahiya na ba tayo? Napahiya na ba kayo? Oo. Na umaasa kayo? Abudol. Na itong si PBBM na di umano once upon a time, sinabi niya na siya na ang official BFF ni VP Sara. Officially, nag-ano pa yun eh. Tunog BFF ba yan? Hindi. Ayan, tapusin na natin yan mga kabunyog.
Nakakatuwa tong mga DDS saka mga Marcos eh. Yung mga vloggers ng Marcos at saka yung mga DDS, nag-aaway sila. Ngayon, itong statement ni Marcos Jr., yan naman ngayon yung kanilang kinukomentaryuhan. Kasi lalo silang nagalit kay Marcos Jr. Alam nyo mga kabunyog, marami pa talaga tayong popcorn na mauubos dito. Patindi ng patindi ang away ng mga ito eh. Mga kabunyog. Ito, shinare ko lang sa inyo kasi si Marcos Jr. kasi ang sinabi niya lang naman, ang sinabi ni Marcos Jr., wala na, tapos na yung issue ng confidential funds, settled issue na yan. Kaya lang yung side comment niya kasi, sabi niya, hindi naman nag-insist na si Vice President Sara Duterte. Ang totoo, hindi na nag-insist si Sara kasi hindi naman suportado ni Marcos Jr. Tama naman yun. Alam ni Sara wala nang mangyayari. Kinatay na ng mga kongresista. Yung mga senador, hindi rin siya kinayang ipagtanggol. Kahit yung mga diehard Duterte na mga senador tulad nila Bato, nila Bongo, nila Tolentino, surrender na eh, sila Aimee. Hindi nila kayang ipagtanggol yung confidential funds ni Sara sa Senado. Ang may kakayahan lang talaga nun na kung talagang susuportahan si Marcos Jr. Ang problema, si Marcos Jr. hindi rin talaga sinuportahan si Sara. Ay wala eh. Ano si Marcos eh. Kung anong sinabi ni Lisa Araneta at ni Martin Romualdez, susunod yan. Susunod yan. Kaya galit na galit itong mga DDS kasi sabi nila, sinisisi mo pa pala si Sara Duterte. Kaya nawala ng confidential funds kasi hindi ito nag-insist. Anyway mga kabunyog, hayaan natin sila. Panuuri natin sila habang tumitindi ang kanilang away. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Yan po ang ating topic ngayon. Mabuhay po tayo, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.